guys, nakapagdilig na ako ng halaman sa labas. Ayan, basak pa. Basak pa. Ayan si Siopaw. Ang dami kasing ibon sa labas. Siya ay nanonood lang sa paglipad-lipad nila. Psst! Choco! Ihi ka na naman dyan, ha. So, ayan, habang nakababad yung aking mga labahin, nabasahan, yung mga tinanggal ko dyan, ako muna ay magkakape. Ayan si Choco, nananahimik. Ayan guys, so sa wakas, malapit nang maubos yung tinapay. Kasi mini-midnight snack ko siya eh. Hindi kasi ako nag-dinner kagabi ng rice. Kaya medyo ginutom ako sa gabi. Ayan. So, ito magkakape ako. Medyo masama na ang pakiramdam ko dahil hindi ko alam, siguro sa pagod. Palagi kasing, ayoko kasi nang walang ginagawa guys eh. Kaya siguro kung may lupain akong malawak, siguro naararo ko na at nataniman ng palay, ng mais, ng kung ano-ano. Siguro ganun. Kasi mahilig naman ako magtanim kahit sa paso lang. Pero wala kasi tayong ganun eh. Kaya tiyaga-tiyaga na lang tayo sa paso magtanim. Sa ngayon kape muna ako. So ayan, ayan na yung pati. Kahit magwit-wit na kayo dyan lahat sabay-sabay, hindi na yan pupuno, o diba? Walang amoy ang bahay natin kapag malinis. Yan. Minsan nga guys, naalala ko nung araw na ako ay nag-uumpisa pa lang magtrabaho. Siyempre, kabataan mo. Tapos, naiisip ko, yung ibang mga mamis na halos hindi na makapagsuklay, nagrereklamo, na hindi naman lang daw sila makapagsuklay. Yun, minsan iniisip ko, bakit hindi sila makapagsuklay? Sarili nila yun, pinabayaan na nila. Minsan pag titingnan mo nga naman, ibang-ibang itsura nila sa nung araw na nagpakasal sila ng kanilang jowa. Tapos makikita mo after 5 years or 10 years, halos wala nang suklay. Tapos hindi naman lang makapagpalit ng damit. Yung iba ha, hindi ko nilalahat kasi yung mga mayayaman, normally may yaya yan, may katulong. So hindi talaga sila gagawa ng household chores. Ang ini-emphasize ko dito, tama ba yung aking pagkaka-elaborate? Yung mga pangkaraniwang buhay katulad ko, na saktuhan lang ang buhay, di mo afford kumuha ng katulong, ganyan. Minsan iniisip ko, bakit kaya ganon? Sarili nila yan, dapat hindi nila pinababayaan. Pero ngayong ako yung nandito sa bahay. Ang hirap pala guys, kasi ang trabahong bahay ay hindi na uubos. Hindi natatapos 24/7 ang pagiging nanay. Ang pagsisilbi sa anak, kahit na malaki na, hindi doon natatapos yun eh. Hindi yun natatapos doon sa napakain mo na or na nalutuan mo na, hindi eh. Katulad ko, andito ako sa bahay ngayon, na experience ko. Alin ba ang mas maraming trabaho, yung namamasukan ka or yung nandito ka sa bahay? Parang feeling ko guys, kapag namamasukan ka, kasama na doon yung socialization, gumagana ang utak mo, katawan mo, papasok ka, umuulan, umiinit. Mahirap din kasi pagod, tapos pag may boss ka pa na, yung boss mo na perfectionist, di ba? May mga boss na ganun eh, nagawa mo na tapos parang hindi pa rin tama, parang may kulang. Nakaka-board, nakakayamot, nakakainis, andun na yung inis mo, ganyan. Kasi alam mo naman yung kapasidad mo eh. Alam mong tama ka, tapos sa kanila hindi maganda yung gawa mo. Diba? Talagang nakakairita. Masasabi mong mabuti pang nasa bahay na lang ako. Pero kapag nasa bahay kayo guys, promise, maraming trabaho. Ako nga nagpapang-abot ang aking tupiin. Kasi hindi naman tayo kalabaw eh, na hindi marunong mapagod. Or I mean, kalabaw nga napapagod din, diba? Kasabihan yun, kalabaw nga napapagod din. Tayo pa kayang tao. Katulad niyan, ilang araw akong pagod. Ngayon guys, parang tatrangkasuhin ako. Pero hindi ako nagrereklamo guys. Sinishare ko lang doon sa mga may trabaho. Pagyamanin nyo ang trabaho nyo. Pahalagahan nyo. Kasi yun ang, lalo na kung yun ang bread and butter natin, mahirap ang walang trabaho. Tapos balik tayo dun sa halos hindi na magsuklay ang nanay. Oo, totoo yun guys. Kasi ako nai-experience ko ngayon. Kapag tapos na akong maglinis, magluto,
Kasi gagawin mo yun, oh. Sa umaga, maglilinis ka, magluluto ng lunch, magluluto ng breakfast, lalo pag nandito ang anak ko. Shh! Choco, baba! Shh! Kasi pag hindi mo yan dyan, guys, sinaway, iihi yan, eh. Tapos, yun nga, almusal sa umaga, tanghalian, linis. Plus, meron pa akong ganito karaming aso. Parang considered as isang bata yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bata plus 2 pusa. O di bali 7. O plus 2 kami ng anak ko. O, di siyam. Tama ba yung computation ko? Kasi bobo ako sa math eh. Imagine mo yun guys, sa umaga pa lang maglilinis ka ng poops nila. Tapos ano, minsan nararamdaman ko na mamaya na ako maliligo kasi pawisan pa ako. Minsan nasasabi ko yun guys, kaya minsan naiisip ko, parang nagiging katulad na ako dun sa mga iniisip ko nung bata pa ako na yung mga nanay na hindi na halos makapagsuklay. Shhh! Choco! Choco, oh. Basta ako nagsasalita talaga, ikaw nakikisabay ka ha. Pasaway ka ha. Bida-bida ka na naman. Ay, nagpapabida-bida ka na naman ha. Paluin na talaga kita. Tingnan mo. Basta ako yung parang mga bata nga yan guys, kapag alam nilang maliwalas ang pag-iisip ko, nakikipagbiroan ako, ay abuso-abuso din sila. So yun nga guys, balik tayo dun sa hindi makapagsuklay. Yun nga, minsan ako alam mo sa maghapon, hindi na ako nagsusuklay. Magsusuklay lang ako kapag aalis kami. Ganun, hindi na ako nakakapagsuklay. Kaya minsan iniisip ko, uy, napabayaan ko ng sarili ko. Uy, marami na akong wrinkles. Kasi, ang kagandahan sa may trabaho, ang mga kasamahan mo sa trabaho ay nagtatawanan kayo, kumakain kayo sa labas, may nightlife. Dito, wala. Kasi bakit? Alam nga naman na makikisabay pa ako sa kanila. Ang daming trabaho dito sa bahay. Yun naman ay kung isa kang inang focus ka talaga sa bahay nyo, ah. Ako naman kasi mulat-mula pa talaga guys, ay homebody na talaga ako. Kumbaga na ikikwento ko lang, nakukompare ko lang yung may trabaho at nandito ka lang sa bahay. So bukas, darating na ang anak ko. Sana nasiyahan kayo sa aking share na 1 to 6 home alone with dogs. Sana masaya kayo guys na napapanood niyo yung mga sinishare ko sa inyo. Kasi ito ay talang buhay ng pag-aaso. Ito ay share ko sa inyo na kung hindi nyo rin lang makukumit na lifetime commitment ang pag-aalaga ng aso, ay wag na kayong mag-aso. Kasi nga hindi kayo makakagala guys. Pero ang kaibahan lang mula nung nagka-aso kami kasi wala nang nag-a-attempt na pumasok dyan oh. Yung may magnanakaw. Hindi, kasi andyan pa lang sila sa gate kumakahol na. So syempre, aware na kami na uy may tao. O di ba? Aware na kami na may tao. Ganyan kakalat ang aming mga gamit-gamit guys, oh, mga antique. Alam nyo kung bakit? Kasi bibili ka ng bago, sisirain lang din ng mga yan, ngangat-ngatin, andyan na, oh, ayan yung side table namin, nabasag na ni Siopaw. Oh, di ba? Ang aming pamumuhay ay isang simple lang, basta ang mahalaga, may nakakain at hindi mo po problemahin yung pagkain bukas, hindi mo po problemahin na, ay wala na palang bigas. Yun lang. Kontento na ako sa ganon. Basta, ang masasabi ko guys, pag kontento tayo sa buhay, kahit hindi tayo makasuklay, kahit hindi tayo makapagpaganda dyan or anuman, okay na yun eh. Kontento tayo sa buhay, masaya tayo, may peace of mind. Yun ay malaking bagay na guys, para na tayong nanalo sa loto. Kaysa naman yung ang ganda-ganda mo nga tingnan. Umaga pa lang nakasuklay at nakapostura ka na. Naghahanap ka naman ng mauutangan. Shoutout nga pala dun sa may utang sa akin. Magbayad na kayo. Sabay ganun eh. Joke lang. Pero totoo yun. Yun. Kaya ayun. Nasishare ko lang sa inyo guys. Kasi nga mag-isa lang ako dito. Pwede ako magdaldal kahit ano na lang maisip ko. Kasi yun na lang talaga ang libangan ko ngayon. Kasi nga wala yung anak ko. Pag andito na yung anak ko, busy na naman kami parot parito. Magiging busy na naman kami kasi kami ay may pinagkakaabalahan. Yun. Di ba Ponggingging? Ponggingging. Babay na haba. Ba! So ngayon guys ay umpisan ko nang linisin tong table niya. Kasi nga bukas babalik na siya. Ayan, maraming balahibo ng aso. Oh. Lalo na pag umaandar yan. Nako, maglalaglagan dito ang balahibo niya. Papaschedule pala namin ng linis yan para
para hindi gaanong maalikabok. Kaya siguro ako medyo parang tatarangkasuhin na kasi kahit araw-araw na malinis dito sa bahay mga balahibo. O, babay na! Babay na! Ayaw mo? Hindi, wag. Diyan ka lang, ha? Pau-pau. Nililinis ko nga to, guys. Ayan, luminaw na yung salamin. O, diba? Parang wala nang salamin, oh. Diba, luminaw na. At habang naglilinis ako, ang mga dagols, ayan, parang iiwan. Tumabi nga kayo. Umupo lang kayo dun sa ilalim. Ay, nako, walang daanan sa inyo, eh. Ganyan sila, guys. Mga pasaway, ayan, oh, ang tambak. Diba, ang dami kong bubuhatin. Makalat. Ayan guys, malinis na. Hindi na nga lang katulad ng dati kasi marami ng gasgas pero wala nang balahibo ng aso yan. Hanggang ilalim. Ginamitan natin yan ng tissue kasi hindi naman lahat madadala ng vacuum. So, kailangan natin ng tissue. Yan, bukas. Follow up ko na lang yan ng vacuum kasi nasa ibabaw lang naman yung mga balahibo eh. Pero yung gabok talaga ay nasa ilalim. Yan. Kaya hindi kami nawawala ng tissue kasi pamunas. Yan. O, diba? Malinis na. Yung salamin namin ay parang bago. Hindi na halata na may salamin. Sobrang linaw na. Diba? Ang ganda. So, ayan. Natapos ko na ang table mo, be. Enjoy. Enjoy ka lang dyan. Pag uwi mo, malinis na ang table mo. Na laging makalat. Guys, kapag may aso kayo, huwag kayong kukuha ng ganitong computer chair. Kasi maganda nga siya kasi presko, hindi mainit. Pero sinusuotan naman ng mga balahibo ng aso. Ayan o, balahibo ng aso, pusa, konti na yan. Kasi natanggal ko na, binrush ko na yung iba. Pangit. Nai-stack ang mga balahibo. Malinis na guys. Ang mesa ng anak ko. Yan, ang salamin. Wala nang spot-spot. Malinis na Axel. Diyan ka lang. So, ayan. Masayang masaya na naman ang aking mga dagols. Kala nila maayos ang ulo ko ha. Bago siya umuwi, papalitan ko naman ng bedsheet. Kasi ayan o, umihi na naman si Choco dyan. Grabe talaga si Choco. Kaya pumangit na yung kama na yan kasi inihian niya. So ayun, parang gusto ko nang maniwala dun sa kapag nanay ka at nasa bahay ka lang, hindi ka na halos makapagsuklay at nalulosyang ka na. Pero huwag naman natin kalimutang maligo guys. Di bali nang hindi tayo makasuklay, hindi tayo makapag-ayos ng mabuti. Basta maligo naman tayo para mabango.